Ang dating Pangulong Duterte ho, nagsalita na, mga bossing. Nagsalita po, no, pagkalapag o bago lumapag doon sa dahig si dating Pangulo. Ay, ito, yung nagsasalita po ang dating Pangulo. Oh, Just to give you ano ba yun? Nasaan ba? Oh, ito. the Ayan, nasa eroplano pa to, pababa pa lang po sa dahig, mga kababayan. Okay. to my countrymen, just to give you the current situation. I am about to land sa Hague. Ayan, palanding pa lang ho sila sa Hague, mga kababayan. No? Alam nyo, huwag kayong mag-alala sa dating Pangulong Duterte. Tingnan nyo, sabi nyo, okay ako dito. Okay ako, do not worry. Kung ipapakita namin sa inyo, actually pinakita ko na ito nung isang araw Yung paglalagakan kay dating Pangulo, sasabihin nyo, nako, okay naman pala, walang problema ang ating dating Pangulo doon. Kasi yung kwarto, mga kababayan, maganda. May aircon, may TV, tapos may access sila mayat maya sa pagkain. Kumbaga, okay lang, tuloy-tuloy kumain. Di ba? Kaya huwag kayong mag-alala sa dating Pangulo. Okay siya, sabi niya. Eto. Game. Ako Dubai, Stockholm Airport. It's a long haul, it's a long flight. Okay ako. Do not worry. And I think this is something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis at military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga. Yan. Totoo yun. Diba? Sinabi ni dating Pangulong Duterte yun. Talagang nakamikropono, madaming tao. Ako bahala sa inyo. Ano po? Kaya lang, mga bossing, siguro may 2 buwan ang makalipas, yung pinatawag yung mga kapulisan. No? Yung talagang pinanindigan nila, yung sabi ng dating Pangulong Duterte, na siya ang bahala. Sila, sige, okay lang, rat. O yan. Nagka-problema sila, naiwan sila sa ere nung panahon na yun. Tapos kung i-connect ho natin, mga kababayan, mga bossing, yung sa Senado, o hindi, sa Kongreso, tsaka sa Senado, ang sabi ng dating Pangulong Duterte doon, yung pagtegi, kumbaga, ano tawag niya doon? Kung sino yung tumegi, siya yung may ano niyan. Personal, yung gano'n. Baga parang naiiwan na yung mga kapulisan, di ba? Kaya ito, kung sasabihin ng dating Pangulong Duterte, eto na, hinarap ko na. Parang hindi ganun yung nakita natin, di ba, Janelle Van der Hearst? Etong inaaresto na siya, etong nandoon sa Villamor Air Base, hindi ganun yung nakita natin Madami silang question. Di ba? Madami silang question. Bakit mo ko arestuhan? Yung ramdam mo na ayaw niya talagang sumama at ayaw magpa-aresto. Kaya lang, pasensya na po dating Pangulo pinag-aano lang namin, ina-analyze lang namin. Kaya lang, eto, dahil siguro no choice na ako, nandito na ako. Sabihin ko na kumbaga, ako yung eto na, kaya ako nagpahuli para sa inyo. Yung pagkaka-analisa ko lang po, mga kababayan, doon po sa Villamor Air Base, hindi ganun yung nakikita natin. Sige, sagot ko yung mga yan, no? Doon sa Villamor Air Base, madami silang sinasabi. Hanggat maaari, hindi siya mahuli. Hanggat maaari, hindi siya magpasakop. Di ba? Yun yung nakita natin. Pero syempre, siguro, ang dating Pangulo nakasakay na ako sa eroplano, ano pa gagawin ko? Sabihin ko na eto, nagpahuli na ako. Inako ko na lahat, parang Jesus Christ.
Yun na daw yun. Pero hindi yun yung nakita natin nung inaaresto siya eh. Nag-front sa ating law enforcement at military. Sinabi ko na I will protect you and I will ako ang managot sa lahat. Kumbaga parang medyo pahiro Sinabi ko sa inyo, gawin nyo ang trabaho nyo, ako ang managot sa lahat. Eto na nga yun. No? Medyo pahira, di ba? Balita ko, idol, nakakulong yung asawa. Ulitin ko sa inyo ang nadarama ng DDS. Ulitin pa ba natin? Saan galing? Kay Maharli ka na naman. Mamaya, sige, pagkatapos nito. Papakita ko ulit sa iyo para This will be a long legal proceedings. Tinapat pa sa ilong ni dating Pangulo Duterte. I say to you, I will continue to serve my country and so be it. So, be it. Ganun talaga ho yan, mga kababa. Itong mga DDS kasi, mga talaga gullible, madaling mapaniwala ho, mga kababayan. Ganito na lang imagine ninyo. Siguro kasi nakikisakay din kayo Sige, alam ko naman fake news yan. Sakyan ko na lang kasi gusto ko mapabalik si Duterte. Kasi Duterte talaga ako Ganyan na lang ho yung mga mga bossing. Yung mga DDS, nilulunok nila yung fake news. Bakit? Kasi idol nila si Digong. No? Idol nila si dating Pangulong Duterte. Para mapawalang sala, sige, magpakalat tayo ng fake news. So, wala, hindi totoong makabayan yung mga ganyan. Kesyo, nakadetain daw po. Di ibinalita na agad dyan. Di narinig nyo na agad dyan. Baka nasa Google na yan. Kayang kontrolin ni Pangulong Bongbong Marcos? Yung world news? Diba? Pilipinas. Kung iisipin nyo, pwede. Pero kapag kayong ganyan, eto nga si dating Pangulong Duterte, balitang balita sa radyong sira. O, di ba?